Tayo po ngayon ay ang pagdiriwang natin ay ang linggo ng Palaspas, ang simula ng mahal na araw. Ang inayos natin na sa araw na ito ay ialin natin sa uling hantungan si Wilmer. So bahagi ko na kung saan ay idinudulog natin sa lapang ng Diyos. Lalong-lalo na yung mga panahon na ito na maunawaan natin yung ating at mapalalim ang ating pananampalataya. Kaya tayo ay tumutulong sa harapan ng Diyos para kay Wilmer, para higit niyang pakinabangan ang biyaya ng buhay na walang hanggan, ay alam natin na alin na siya ay makakamit niya ang biyaya ng pagliligtas na Jesus na siyang inaalala natin ngayong panahon na ating 40 araw ng paghahanda sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya tayo nananalig na si Wilmer ay magkakaroon ng buhay na walang hanggang bago, kasi ito ang biyaya na dulot na pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ginamit niya yung pamamaraan na ating ngayong pinagnilayan ngayong panahon na lalo-lalo na ngayon ng mahal na araw. Pero sabi pa, ito yung panahon na makita natin at magkaroon tayo ng kaimting na pagtulog sa harapan ng Diyos. Lalo-lalo na, sabi nga minsan na yun, narinig natin sa mga matanda, huwag kayong maingay ngayong panahon ng mahal na araw. Kung maaari, huwag kayong magpapatugtog ng mga malalakas na mga tugtugin, TV, hindi kaya ay radyo o anumang music o anumang bagay na mag-iingay. Sana ngayong linggo medyo tumigil muna yung mga nangungumpanya sa kanilang mga jingle. Pero bakit ba sinasabi ng mga matanda na huwag mo nang maingay? Kasi ito yung panahon na sabi niya, iluminin muna tayo sa ating kalooban. Tumingin muna tayo at manahimik. Baka nakikita natin yung mga bagay na nasa labas. Kaya nga ituloy yung paanyaya ni Jesus sa mga babaeng taga-Jerusalem. Huwag niyo kong tangisan. Tangisan ninyo ang iyong sarili. Yun ay isang invitasyon na Jesus natin na makapagtunay ang mga babaeng taga-Jerusalem sapagkat magiging kalulos-ulos yung mga kapatid nila na unawaan ang mga pangyayari na higit na maging makahulugan para sa pagliligtas ng Diyos at ang mga hamon ng kasalukuyang panahon. Kaya dito sabi na natin yung pagdiriwang natin ng Palaspas ay yung marangyang pagpasok na Jesus sa Jerusalem. Sabi, anong ba yung marangyang pagpasok na Jesus sa Jerusalem? Ito yung sumasalamin kung saan sa kanyang tinatawag natin victory entrance, yung kanyang makapanalo na pagpasok sa banal na lungsod. Kaya maganda yung sabi ng magnanakaw kay Jesus
na anong sabi ng isang magnanakaw na nagsisisi, Jesus, ay huwag mo akong kalimutan kapag nagahari ka na. At anong sabi na Jesus? Na hindi ay isasama kita sa paradiso. At yun ang gusto natin. Yun ang gusto natin para kay Bigman. Yun ang nais natin kung saan ay pakinabangan ng biyaya ng pagtilitas ng Diyos. Kalimitan mo ang sinasabi ko na makita natin itong panahon ng mga mahal na araw para tumahimik, para maghintay tayo sa ating sarili, para tingnan natin yung ating loob. Ano ba yung kalooban natin? Higit sa lahat yun, kung yung kalooban natin ay sumasangayon yung kalooban ng Diyos. Kasi baka mamaya ay yung ating palang mga maraming ginagawa ay hindi tumutugon sa kalooban ng Diyos. Isang magandang halimbawa dito ay mga ngayong panahon, tama-tama ngayon tayo sa panahon ng campaign period. At kalimitan sinasabi ko, itong ating bayan ay napakaligid, pero ang daming gusto pumuesto. Yung aming sa mayor, 5, pero isa lang naman yung kukunin. Yung sa konsihal, hindi ko alam kung 36 man, pero 30 plus. Pero kapag 36 minus 8, ilan ang mawawalan? Ilan ang mga uuwi ng luwaan? 28. Bahagi mo yun. Ay biro mo yun. Ito kaya ang 28 na ito, gusto ng Diyos na uuwi ng luwaan. Well, hindi ko naman sinasabi na magpapalo ka. Hindi na mulugan na hindi gusto ng Diyos na ikaw ay pumasok dyan sa buhay politiko. Kasi pwede rin naman na gusto pagturuan ng Diyos. Pwede ka rin naman turuan ng Diyos natin na ipamukha sa iyo yung katikasan ng iyong ulo na hindi yan ang buhay na para sa iyo. O maaari naman gusto yan ng Diyos para turuan ka ng leksyon ng mga bagay na dapat na gawin. Pero sa lima, katulad na Jesus, na kaya niya tayo ay iniligtas at nagpapapakong siya sa Diyos kasi maliwanag sa kanya natin. Ito ang kagustuhan ng Amang nasa langit. Ito ang gusto ng Diyos na gagawin ko. Bahagi mo yun. Kaya nga baka mamaya sabihin ng Jesus natin, Ama, pagkawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang pagpasok sa langit ay hindi isang aksidente. Ang pagpasok sa langit ay alin? Pagtugon sa kalooban ng Diyos. Anong mga larangan ng buhay ang hinaharap natin? Maaaring sa larangan ng pananalapi, sa larangan ng buhay politika, maaaring sa larangan ng buhay ng isang employee, o maaaring sa larangan ng isang professional, o kahit na magwawalis lamang tayo ng kalsada. Pero sana tinatanong din natin, ito ba yung gusto ng Diyos sa akin? Kasi pagkanda pinahalala ko ito. Kasi baka mamaya, tayo nakapagod sa Diyos. Baka sabihin sa atin ng Diyos na, at pagkatapos sisihin natin ng Diyos, Panginoon, bakit mo akong pinabayaan? Baka sabihin sa atin ng Diyos natin, hindi ko gusto diyan ka po. Diyan ka magpakapako sa krus. Doon ka
ka sa bundok ng Kalbaryo, nakaibang bundok yung pinagpapakulan sa iyo. Kasi bakit? Hindi mo alam kung ang tinatahan mo landas ay ang landas na pinagtatahak sa iyo ng Diyos. E siguro sabihin naman natin ay hindi ko naman malalaman yung ano, Diyos. Hindi, may kaugnayan tayo sa Diyos. Kaya sana ngayong panahon na ito ng Paresma, magkaroon tayo ng tunay ng paninilay na nawa maging maliwanag sa amin na itong landas na tinatahak ko ay ang landas na pinagtatahan sa akin ng Diyos. At inilulog natin yung panahon na inilalibig na sa daigdig na ito ay ang panahon na pinagsumikapan niya makatulog sa kagustuhan, sa kalooban ng ating Ama nasa langit. At sigurado na isasama si Wilmer katulad ng pagsama ni Jesus sa magnanakaw na nakapalo sa krus kasama ni Jesus at sasabihin niya ang mga salita may hindi isasama kita sa pala.